So yun guys, for today's video, usapang Red Clarkie naman tayo. So may nagtanong kasi dyan kung yung sipit daw ba ng Red Clarkie pag naputol, tutubo daw po ba yan? O sige yun guys, pag-usapan natin yan dito sa video na to. So yun guys, bago ko umpisahan, so available po tayo ng Red Clarkie saka ng ARC natin sa mga gusto pong mag-order o mag-alaga ng mga crayfish or ng mga lobster na ganito. So PM nyo lang po ako, nandyan po yung details sa screen natin, yung Facebook page, pangalan po natin, and ayan yung main account ko po ng Facebook, nandyan din po yung Hiner Aguirre Sorera. Pwede nyo po ako message dyan sa Facebook page natin. Ayan, maraming salamat po. Eh, eto guys, ayan, kumuha ako ng sample, ayan, so sample ng full grown ng claw ng crayfish natin na Red Clarkie. So ito halos full grown na yung claw na ito guys, kung gaano kahaba, nakita nyo naman at gaano kalaki. Ayan, so halos pantay na pantay yung sipet ng Red Clarkie natin na to. Ayan, kung napapansin nyo yan, napakalaki oh. Ang ganda ng sipit nyan guys. Ito guys, malalaki din ang sipit ng mga to. Pero hindi sila aggressive, hindi kagaya ng ARC na sobrang aggressive talagang pag yung ARC talaga sisipitin kayo guys, hindi nyo mahawakan ng ganito yung ARC natin. Napaka napakasungit. Ayan, hindi kagaya ng mga Red Clarkie. So yan guys, ito ang full grown ng claw nila. So pag-usapan natin na tutubo pa ba kapag naputulan ng claw yung crayfish natin. So, yung Red Clarkie natin. Kagaya nito guys. Ayan. So, female. Naputol yung claw niya. Ayan, nakita nyo naman. Nag-iisa lang. Ayan. So, ang tanong kung tutubo pa ba? Pag ganyan yung naputol guys na claw niya hanggang dito sa dulo, tutubo po yan kagaya nito. Ayan. So, ganito po tubo niyan. Pantay po. Pero, kapag po claw lang ang naputol sa kanya, halimbawa, dito po naputol yung claw niya, ganito po yung nangyayari. Tumutubo po siya, pero maliit lang. Ayun, ganun lang talaga. As in, ganun lang. Napakaliit. Ayun po, napapansin nyo. Ayan. Pero guys, babalik po yan sa dati. Ang mangyayari po niyan, after molt, saka lang po, tutubo ng maayos o magre-regenerate yung lahat ng claw na nawala sa kanya. Hindi po as in na ganyan na lang siya kalaki hanggang tumanda tong crayfish natin ito o lumaki. Ayan, babalik din po sa normal yan. Antayin nyo lang po, mag-molt sila. Pag nag-molt po sila, saka lang po yan tutubo kagaya dito sa cray natin na to. Ito, doon sa Red Clarkie natin na to. Ayan, so marireach lang po nila yung ganyang klase ng claw kapag nakapag-molt na po sila, nakapag-morph na po sila ulit para dun sa bagong balat nila. Ayan. So, wag po kayong mag-aalala kapag naputulan po ng claw ang crayfish nyo. Ito po naputulan din, oh. Ang liit pa. Ayan guys, oh. Wag po kayong mag-aalala. Tutubo at tutubo po yan. So, antay lang po kayo ng time. At pag nag-molt po yung mga ganito, babalik po sa normal yung mga claw ng mga Clarkie natin. Ayan. Ayan. So, patience lang po. Antay lang. At makakaraos din po yung mga yan. Ayan. So yun, sana po nasagot ko yung katanungan ni sir na nagtanong sa akin yan kung tutubo pa daw ba, kasi masyado siyang nag-aalala kasi naputol yung claw ng crayfish niya o ng Clarkie niya, kaya nagtanong siya sa atin. So tayo naman po hanggat maaari sinasagot natin ng video yung mga katanungan ng mga subscriber natin dyan o yung mga nakapollow sa Facebook page natin. So ayun po, maraming salamat po sa katanungan na yon at yan, nabigyan ko po sana ng linaw yung katanungan nyo. Ayan, so yun guys, hanggang dito na lang yung video na to. At maraming salamat ulit sa pagtambay sa channel natin. Kaya kung bago ka lang dito sa channel ko, pakisubscribe nyo na po yung channel natin. And i-click nyo na rin yung notification bell icon para na-update po kayo tuwing gagawa ko ng mga video o nagbibigay ako ng tips tungkol sa pag-aalaga ng mga lobster dito sa top yard natin. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and happy crayfish farming po.